Pare, ang pinakatahimik na lugar sa mundo ay ang isang apartment sa gitna ng syudad sa ganap na 3:00 ng madaling araw habang mahimbing na natutulog ang iyong mag-ama. Sa mga sandaling yon, ang tanging maririnig mo lang ay ang sarili mong paghinga at ang pagtibok ng puso mo. Pero sa aming bagong condo unit sa Mandaluyong, may isa pang tunog. Isang tunog na unti-unting sisira sa katahimikan na yon at sa katinuan ko. Ako si Maya, 29 anyos, isang first-time mom. Ang asawa ko, si Ben, ay isang software engineer na laging abala sa trabaho. At ang mundo namin ay umiikot kay Leo, ang aming isang buwang gulang na anak. Dahil pareho kaming praning, bumili kami ng pinakamahal na baby monitor na nakita namin. High definition, may night vision at audio na kasing linaw ng kristal. Ito ang aming digital na umbilical cord papunta kay Leo kapag natutulog na kami sa kabilang kwarto. Sa unang linggo, puro tunog lang ni Leo ang naririnig ko. Ang pag-ubo niya, ang pag-ungol, ang pag-iyak. Pero isang gabi, habang pagod na pagod ako at kalalagay ko lang kay Leo sa kuna, may narinig akong bago. Sa likod ng mahinang white noise ng monitor, may isang himig. Mahina lang. Isang babaeng humihimig ng isang kantang hindi ko pamilyar. Simple lang ang melodya, parang uyai. Pare, naririnig mo yon? Tanong ko sa asawa ko na katatabi lang sa akin. Ang alin? Sabi niya, inaantok. Static lang yan, love. O baka galing sa kapitbahay. Yun din ang inisip ko. Baka radyo, o baka TV, o baka guni-guni lang ng isang inang kulang sa tulog. Pinilit kong kalimutan pero habang nakapikit ako, ang himig na yon ay paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Isang kantang simple, malungkot, at sobrang luma. Ang himig ay hindi nawala. Gabi-gabi, nandyan siya. Parang isang istasyon ng radyo na mahina ang signal pero unti-unti lumilinaw. Paglipas ng isang linggo, hindi na lang siya himig. May mga salita na. Isang boses ng babae. Malambing pero walang emosyon. Malamig. At ang Tagalog niya, malalim. Parang Tagalog ng mga lola natin sa probinsya. Ang kinakanta niya ay isang uyayi pero ang mga salita, kakaiba. Hele, hele, mutyang hiyas. Ang pinto'y bukas sa mundo ng liwanag. Dito'y walang gutom, walang pagtangis. Halika na bunso sa payapang bisig. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ben, pakinggan mo, sabi ko isang gabi. Itinutukol ang receiver ng monitor sa tenga niya. Naririnig mo? May kumakanta. Pinakinggan niya ng mabuti. Kumunot ang noon niya. Oo nga, ang weird. Sigurado kang hindi sa kapitbahay yan. Paano mangyayari yun? Ang kapal ng pader dito. At sinong kakanta ng ganyang kanta sa hating gabi? Baka crosstalk, sabi niya. Baka nasasagap natin yung signal ng baby monitor ng ibang unit. May punto siya. Nangyayari daw talaga yun. Pero kahit sinubukan kong paniwalaan ng paliwanag niya, hindi ako mapakali. May isang bagay sa boses na yon, sa kantang yon na nagpapatindig ng balahibo ko. Ang mundo ng liwanag, ang payapang bisig. Hindi ito isang simpleng uyayi para patulukin ng isang sanggol. Para itong isang imbitasyon, isang pangaakit papunta sa isang lugar na hindi na kailangang magising pa. Gabi-gabi, pinapakinggan ko ang kanta. Kinakabisado ang bawat salita. At habang ginagawa ko yun, pakiramdam ko ay may isang bagay akong ginagawang mali. Na sa bawat pakikinig ko, mas lalo kong binibigyan ng lakas ang kung sino man ang kumakanta sa kabilang linya. Kailangan nating alamin kung saan nanggagaling yan, sabi ni Ben, na ngayon ay medyo nababahala na rin. Kinabukasan, nag-imbestiga kami. Kumatok kami sa lahat ng unit sa aming palapag. 7 lahat. Ang iba, mga estudyante. Ang iba, mga matatandang mag-asawa. Walang kahit sinong may sanggol. Nagtanong din kami sa guard.
Wala raw bagong lipat na may baby sa buong building. Crosstalk nga siguro galang sa kabilang building, sabi ni Ben. Pilit na kumakapit sa lohika. Para patunayan nito, bumili kami ng bago at mas mahal na baby monitor. Yung may frequency hopping at encrypted signal. Imposible raw masagap ng iba. Noong gabing yon, isinet up namin ang bagong monitor. Ang linaw ng tunog, walang static, dinig na dinig namin ang bawat paghinga ni Leo. Nakahinga kami ng maluwag. 10:00 ng gabi, nagsimula na naman. Pero ngayon, mas malinaw pa kaysa dati, walang static na humahalo. Ang boses ng babae parang nasa loob mismo ng kwarto namin. Hele, hele, aking sinta. Ang lupay malambot, ang kamay payapa. Nagkatinginan kami ni Ben, parehong namumutla. Okay, isa pang test, sabi niya, nanginginig na ang boses. Patayin natin ang wifi, baka may nakahack sa network natin. Pinatay namin ang router. Ang monitor namin may sarili namang direct signal, hindi ito kolektado sa internet. Pero ang kanta, hindi tumigil. Tumayo si Ben, pupuntahan ko si Leo, sabi niya. Naglakad siya papunta sa nursery. Sumunod ako, hawak ang receiver. Habang papalapot kami sa pinto ng nursery, mas lalong lumalakas ang kanta mula sa speaker. Pero ang nakakapagtataka, sa labas ng pinto, wala kaming naririnig kundi ang normal na katahimikan. Binuksan ni Ben ang pinto. Ang nursery, tahimik. Si Leo, mahimbing na tulog. Walang boses, walang kanta. Pero sa receiver na hawak ko, ang kanta ay tuloy-tuloy pa rin. Doon namin naintindihan ang nakakatakot na katotohanan. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa labas, hindi sa kapitbahay, hindi sa radyo. Ang source ng tunog ay nasa loob mismo ng nursery. Pero ang tanging nakakarinig lang dito ay ang mikropono ng baby monitor. Isang tunog na para lang sa teknolohiya. Isang boses na umiiwas sa tenga ng mga tao. Mula noong nalaman naming galing sa loob ng kwarto ni Leo ang tunog, hindi na ako halos umalis sa tabi niya. Naglagay ako ng isang maliit na higaan sa sahig ng nursery. Doon na ako natutulog. Si Ben naman sa kabilang kwarto, pero laging bukas ang pinto. Ang nakakapagtataka, kapag nandoon ako sa loob ng kwarto, tahimik ang monitor. Walang kanta, walang himig, na para bang ang kumakanta ay alam na may nagbabantay. Magalang, o baka naman tuso. Pero pagod na ako. Kailangan ko ring matulog. Isang gabi, sabi ni Ben, siya na muna ang magbabantay sa monitor. Pumayag ako. Humiga ako sa kama namin, pero hindi ako mapakali. Kinuha ko ang tablet ko at kinonekta sa app ng baby monitor. May video feed ito. Pwede kong panoorin si Leo habang natutulog. Sa una, okay lang. Mahimbing ang tulog niya. Pero paglipas ng ilang minuto, nagsimula na naman ang uyayi mula sa speaker ng tablet ko. At si Leo, na kanina'y mahimbing, ay nagsimulang gumalaw. Pero hindi siya umiyak. Dumilat siya at ngumiti. Isang ngiti na hindi pa niya nagagawa dati. Isang ngiti na puno ng tuwa. Tumingin siya hindi sa kamera, kundi sa isang sulok ng kuna. Isang sulok na walang laman. Madilim. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maliliit na kamay. Inaabot. Na para bang may isang taong nakatayo doon, nakayuko sa kanya, at gusto niyang magpakarga. Gumagalaw-galaw ang mga daliri niya. At tumawa siya, isang mahinang tawa ng isang sanggol na tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Habang ang malamig na boses ay patuloy na kumakanta ng uyayi. Pinapanood ko ang anak ko na makipaglaro sa isang bagay na hindi ko nakikita. Isang bagay na kinakantahan siya. Isang bagay na nagpapasaya sa kanya. Pinatay ko ang tablet. Tumakbo ako papunta sa nursery. Pagbukas ko ng pinto, umiyak si Leo. Isang iyak ng pagkagulat na para bang ginambala ko ang isang masayang sandali. Tinignan ko ang sulok ng kuna. Walang laman, pero malamig. Sobrang lamig.
kailangan nating umalis dito, sabi ko kay Ben. Maya, saan tayo pupunta? Kakalipat lang natin, baka naman. Anong baka, Ben? Nakikipaglaro ang anak natin sa hangin, may kumakanta sa kanya gabi-gabi. Sa sobrang desperasyon, ginawa ko ang isang bagay na dapat matagal ko nang ginawa. Tinawagan ko ang lola ko sa Sorsogon. Si Lola Nita ang nagpalaki sa akin. Siya ang pinagmula ng lahat ng kwentong kababalaghan na narinig ko. Lola, sabi ko, pagkatapos ng mahabang kamustahan. May problema po. Ikinwento ko lahat at para magkaroon ng ebidensya, nirecord ko ang kanta mula sa monitor. Ipinarinig ko ito sa kanya sa telepono. Sa kabilang linya, narinig ko ang mabilis niyang paghinga. Isang tunog ng pagkagulat. Saan mo narinig yan, Apo? Tanong niya. Ang boses niya puno ng isang bagay na hindi ko pa narinig dati. Takot. Dito po sa kwarto ng anak ko. Patay mo yan, sigaw niya. Huwag mong patugtugin yan. Narinig ko siyang bumubulong ng kung anong dasal sa kabilang linya. Pagkatapos nagsalita ulit siya. Maya, makinig ka. Ang kantang yan, hindi yan para sa tao. Yan ang uyayi ng mga engkanto. Yan ang kantang ginagamit ng mga hindi nakikita para akitin ang mga sanggol na puro pa ang kaluluwa. Sinasabi nila na ang mundo nila ay mas maganda. Sinasabi nila na doon walang sakit, isang pangako, isang lason. Ano po ang gagawin ko, Lola? Huwag na huwag mong iiwanang mag-isa ang bata. Lagyan mo ng pulang sinulid ang kanyang pulso o di kaya'y baligtarin mo ang damit niya kapag gabi. Huwag kang magpapakita ng takot at higit sa lahat, huwag mong hahayaang makuha nila ang pangalan niya. Pangalan? Oo. Kapag nalaman nila ang tunay na pangalan ng bata, magkakaroon sila ng kapangyarihan sa kanya. Pwede na nila siyang tawagin. Pwede na nila siyang kunin. Pagkababa ko ng telepono, tinignan ko si Leo na natutulog. Ang inosente niyang mukha. At naalala ko sa gitna ng aking pag-aalaga, sa gitna ng pagkakausap sa kanya, palagi kong sinasabi ang pangalan niya. Leo, anak, mahal ka ni Mama. Tulog na, Leo ko. Gabi-gabi sa aking pag-awit at pag-alo, ako mismo pala ang nagbibigay ng sandata sa kalaban. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni Lola. Nilagyan ko ng pulang sinulid ang wrist ni Leo. Binaligtad ko ang mga damit niyang pantulog at hindi na ako umalis sa tabi niya. Sa unang 2 gabi, tahimik. Walang kanta. Akala ko gumana. Akala ko natakot sila. Pero sa 3 gabi, nagbago ang diskarte nila. Nagising ako sa madaling araw dahil kailangan kong mag-CR. Pagbalik ko, may napansin akong kumikinang sa loob ng kuna ni Leo, sa ilalim ng liwanag ng nightlight. Lumapit ako. Sa tabi ng ulo ni Leo, may isang maliit na bato. Isang batong ilog na puti at sobrang kinis. Imposible. Sinigurado kong walang kahit anong matigas na bagay sa loob ng kuna bago ko siya patulugin. Kinuha ko ang bato. Malamig. Masyadong malamig. Itinapon ko ito sa bintana. Kinabukasan, may bago na naman. Isang bulaklak. Isang nag-iisang bulaklak ng sampagita na perpekto ang pagkabuka na nakapatong sa dibdib ni Leo. Ang bango nito ay pumuno sa buong kwarto, pero ang bintana at pinto nakalak buong gabi. Gabi-gabi may iniiwan siyang regalo. Isang balahibo ng isang ibong puti, isang maliit na kabibe, isang dahon na hugis puso. Mga regalo mula sa kalikasan, mga regalong hindi mo mahahanap sa isang condo unit sa 30th floor ng isang gusali sa gitna ng syudad. Hindi na siya nananakot, nanliligaw na siya. Ipinapakita niya sa anak ko kung ano ang meron sa mundo niya. Isang mundong puno ng mga magagandang bagay na hindi kayang ibigay ng semento at bakal. At si Leo, parang nagugustuhan niya. Kapag umaga, lagi na siyang iritable, laging umiiyak. Pero paggabi, kapag papalapit na ang dilim, tumatahimik siya. Mas nagiging alerto, na parang may hinihintay siyang bisita, ang kanyang tunay na kalaro.
Isang gabi, naabutan ko siya. Nakadilat sa kuna at may hawak siyang isang bagay. Isang kulisap, isang alitaptap, kumikinang sa dilim. Paano napasok ang isang alitaptap sa isang selyadong kwarto? Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang maliit na palad at ang alitaptap, sa halip na lumipad palayo, ay lumipad papunta sa sulok ng kwarto kung saan siya lagi nakatingin. Umikot ito roon ng 3 beses bago tuluyang nawala ang liwanag. Nagsimulang magbago ang mga salita sa Uyayi. Ang dating mga pangako ng kapayapaan ay naging isang mas direktang pang-aakit. Hele, hele, aking mahal, ang pintu'y bukas, di na isasara. Iwanan ng lungkot ang mundong mababaw. Tayo nang maglakbay sa pagitan ng araw. Ang pinto. Paulit-ulit niyang binanggit ang pinto. At doon nagsimula ang isang bagong yugto ng aming bangungot. Ang pinto ng nursery. Bago ako matulog, personal kong tinitignan, ikinakandado ko, tinitiyak kong hindi ito mabubuksan. Pero paggising ko sa umaga, laging nakabukas. Hindi bukas na bukas, bahagya lang. Isang maliit na siwang na para bang may isang taong sumilip sa gabi at hindi na nag-abalang isara ito ng maayos. Sa una inisip ko si Ben, baka pumapasok siya sa gabi para tignan si Leo, pero pag tinatanong ko siya, lagi niyang sinasabing hindi. Naglagay ako ng silya para harangan ang pinto mula sa labas. Kinabukasan, ang silya ay naigiya ng bahagya at ang pinto nakabukas pa rin. Ang takot ko ay lumalaki. Ang nilalang na ito, kung ano man siya, ay hindi na lang isang boses o isang presensyang hindi nakikita. Mayroon na siyang sapat na lakas para maimpluwensyahan ang pisikal na mundo. Kaya na niyang buksan ang isang nakalak na pinto. Ano pa ang kaya niyang gawin? Isang gabi nagising ako dahil sa isang tunog. Hindi ito ang Uyayi. Ang tunog ng doorknob ng nursery na dahan-dahang umiikot. Click. Napabalikwas ako. Tinignan ko ang baby monitor. Ang video feed itim lang. Nag-error. Pero ang audio gumagana. At ang naririnig ko ay ang mahinang pag-creak ng pinto habang bumubuas. Pagkatapos, katahimikan. At pagkatapos ng ilang segundo, muling nagsimula ang Uyayi, pero ngayon mas malakas at hindi na lang sa monitor ko ito naririnig. Mahina lang pero malinaw, naririnig ko na rin ito gamit ang sarili kong mga teenga. Isang boses na kumakanta mula mismo sa loob ng kwarto namin ni Ben. Ang pinto ay hindi na lang daanan palabas kay Leo. Naging daanan na rin ito papasok para sa kanya. Ang pinakamasakit na parte ng lahat ng ito ay ang pagbabago ni Leo. Ang dating masayahing sanggol na laging numingitay kapag nakikita ako ay naging isang malayong tahimik na bata. Bihira na siyang umiyak. Bihira na siyang tumawa. Kadalasan nakahiga lang siya sa kuna. Ang mga mata niya nakatitig sa kisame. Pero hindi ito isang blankong titig. Isang titig ito na puno ng pag-iisip. Na para bang may isang malalim na bagay siyang pinagninilayan o may isang mundo ang siya lang ang nakakakita. Kapag kinakausap ko siya o kinakantahan, hindi na siya tumutugon. Pitingin lang siya sa akin pero parang tumitingin siya sa isang bagay na nasa likod ko. Dinala namin siya sa pinakamagaling na pediatrician, isang linggong puno ng mga test, blood test, scan, lahat. Ang resulta, wala. Walang mali sa kanya. Isang perpektong malusog na sanggol. Baka isang face lang ni sis, sabi ng doktor. Bigyan niyo lang ng panahon. Pero alam kong hindi.
Alam nito ng bawat hibla ng aking pagiging ina. Ang anak ko ay unti-unting nawawala sa akin. Ayon sa lola ko, kapag ang isang bata ay naengkanto, ang kaluluwa nito ay unti-unting hinihila papunta sa kanilang mundo. Kaya nang hihina ang katawan, kaya nawawalan ng interes sa ating mundo dahil ang isang parte niya ay naandoon na, naglalaro, naghihintay. Gabi-gabi, mas lumalakas ang uyayi at gabi-gabi, pakiramdam ko ay mas lumalayo si Leo sa amin. Isang gabi, habang pinapalitan ko ang diaper niya, hinawakan niya ang daliri ko, pero ang hawak niya mahina at ang balat niya malamig, sobrang lamig kahit hindi naman naka-aircon. At tinitigan niya ako. At sa isang sandali, nakita ko ang isang bagay sa mga mata niya. Isang pagmamakaawa na para bang may isang parte sa kanya na gustong bumalik pero hindi na niya kaya. Pagkatapos, pumikit siya at isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Ang anak ko ay hindi nagkakasakit, siya ay nagpapaalam. At ang nilalang na kumakanta sa kanya gabi-gabi ay hindi lang isang kalaro, isa itong magnanakaw at ang ninanakaw niya ay ang kaluluwa ng aking anak. Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Kulog, kidlat, brown out. Ang tanging ilaw sa aming kondo ay ang emergency light sa sala at ang screen ng baby monitor. Dahil sa bagyo, ang signal ng monitor ay nagloloko. Ang video feed, puro static. Ang audio, putol-putol. Sa gitna ng static, narinig ko ang oyayi. Pero ngayon, may kasama na itong pagmamadali. Parang isang huling panawagan. Tinitigan kong mabuti ang screen. At sa isang mabilis na pag-clear ng static, dulot ng isang malakas na kidlat, nakita ko. Sa unang pagkakataon, isang anyo, nakatayo sa tabi ng kuna ni Leo. Hindi ito malaki. Hindi ito nakakatakot sa paraang halimaw, maliit ito at payat. Ang balat, maputi na parang gatas at kumikinang sa dilim. Ang buhok, mahaba at pilak na parang sinulid ng gagamba. At ang mga mata, dalawang malaking bilog ng purong liwanag. Hindi ito tao, hindi ito hayop. Isa itong engkanto. Nakatungo ito sa anak ko. At inaabot nito ang kanyang kamay. Isang kamay na may mga daliring sobrang haba at payat. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ko. Nawala ang pag-aalinlangan. Nawala ang pagiging rasyonal. Ang natira lang ay ang pinaka-basic na instinct ng isang ina. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ko. Isang sigaw na puno ng galit. Tumakbo ako. Sinipa ko ang pinto ng nursery. Pagbukas ko, walang tao. Ang kwarto, malamig na parang yelo. Pero wala na ang anyo. Tiningnan ko si Leo. Nakadilat siya. At umiiyak. Umiiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Isang iyak na puno ng buhay. Lumapit ako sa kanya pero hindi para sa kanya. Lumapit ako sa kawalan. Sa hangin. Sa presensyang alam kong nandoon pa rin. Nagmamasid. Anak ko siya! Sigaw ko sa hangin. Ang bawat salita, parang lason na lumalabas sa bibig ko. Hindi mo siya makukuha. Akin siya. Bumalik ka sa impyerno mo. Sa labas, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong building. At sa loob ng kwarto, ang oyayi ay biglang naputol. Sa gitna ng isang salita. Katahimikan. Pagkatapos ng gabing iyon, tumigil ang lahat. Wala nang uyayi, wala nang mga regalo, wala nang pinto na bumubukas. Ang bahay ay naging tahimik at si Leo, unti-unti, bumalik siya sa amin. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga iyak, ang init ng kanyang balat. Bumalik ang anak ko. Akala ko tapos na. Akala ko nanalo ako. Pero mali ako. Hindi siya umalis. Nagbago lang siya ng anyo. O mas tamang sabihin,
ako ang nagbago. Isang linggo pagkatapos ng bagyo, habang pinapatulog ko si Leo, nagsimula akong kumanta. Isang uyayi na kinakanta sa akin ng nanay ko. Tulog na, bunso. Pero sa gitna ng pagkanta, may napansin akong kakaiba. May isang himig na humahalo sa kanta ko, isang himig na galing sa sarili kong lalamunan. Ang himig ng uyayi ng engkanto. Hindi ko ito sinasadya, kusang lumalabas. Sinubukan kong itigil pero hindi ko kaya. Para siyang isang bahagi na ng aking pag-iisip. Hindi na siya kumakanta para sa anak ko dahil ako na ang kumakanta para sa kanya. Ito ang naging kasunduan. Ito ang naging resulta ng aming digmaan. Hindi siya umalis. Pumasok siya sa akin. Ngayon, ako na ang tagapag-ingat. Ako ang bantay. Bawat gabi, habang natutulog si Leo, umuupo ako sa rocking chair sa tabi ng kanyang kuna at kumakanta ako. Dalawang uyayi, ang sa akin at ang sa kanya. Isang dueto. Ang kanta ko ang nagsasabi sa anak ko na manatili. Ang kanta niya na dumadaloy sa akin ang nagsasabi sa kanya na huwag nang bumalik. Isang walang hanggang pagbabantay, isang walang hanggang uyayi. Hindi ko alam kung ito ay isang panalo o isang pagkatalo. Ang alam ko lang, ligtas ang anak ko. At ako ay naging isang sisidlan, isang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, sa likod ng sarili kong mga mata, parang may nakikita akong isang kislap. Isang kislap ng liwanag na hindi sa akin, isang liwanag na kasing puti ng balat ng engkanto.